mga issue or aligasyon sa LGU Task Force Kapihan? Ang first impression, nakuha nyo talaga yung kultura ng Pinoy na kailangan na pinagyayabang natin sa buong mundo, yung pagiging hospitable. What's up mga tol? Isinagawang press conference at naging interview ni Senyor Aguila. Pistado ang mga media at mga kapulisan na nagsagawa ng press conference. Nakitang-kita sa kumakalat na video. Mga issue or aligasyon sa LGU Task Force Kapihan? Ang first impression, nakuha nyo talaga yung kultura ng Pinoy na kailangan na pinagyayabang natin sa buong mundo, yung pagiging hospitable. Very hospital talaga kayo. Very hospitable, very welcoming kayo sa mga visitors. Actually, bago nga ako pumunta dito, anong last na pumunta ako dito, sinabihan ko na yun si Attorney Ral na, Attorney, next time visit ako dito, wala na yung mga banda-banda. Unya, nagulat ko, Diyos ko, may nagsayaw-sayaw na. Kasi akala ko walang ganun. Unya, nagpalitsun pa mo. Sabi ko nga kay Senyor Aguila, dili na kay kasi maanad may balik-balik may dili mga lugi mo. Maubos ang inyong sandiri ha. So first impression, yun nga, sabi ko very hospitable kayo. Talagang you welcome your visitors very well. And then we are thankful na hindi lang warm welcome, talagang hot jud ang inyong pag-welcome sa among team. Tila napaisip na lamang nga ang maraming netizen nang mapanood nga nila ang isang nag-viral ngayon at kumakalat nga na video kung saan nga ay mapapanood natin ang isang press conference na naganap nga sa loob ng itinayong community ni Senyor Aguila na tinatawag nilang Kapihan. Dahil nga kung mapapansin ninyo mga tol ay tila mga kasabwat lamang at isang setup lang ang isinagawang interview ito. Dahil nga kung mapapansin ninyo mga tol ay pari-parihong mga maiksing buhok ang mga medyang ito at lahat sila ay kababaihan. Kapansin-pansin rin mga tol ang mga tatak at logong ito na nakalagay sa kanilang mga damit na mayroong mga pangalang media at kitang-kita rin ang pangalang Aguila. So kung susumahin at iintindihin mo nga ang video ito mga tol at ang inyong mga nakikita ay tila may mali nga sa isinagawang press conference na ito kay Senyor Aguila. Dahil lang ibig sabihin lang nito mga tol ay may sariling mga media si Senyor Aguila na sila rin ang nag-i-interview kay Senyor Aguila. Nang ibig lang sabihin nito mga tol ay magkakasabot nga ang media at si Senyor Aguila. Kung mapapansin nga ninyo mga tol, ang mga katanungan rito ay pabor lahat kay Senyor Aguila at kitang-kita pa nga rito ang mga kasayahan at palakpakan. At sa kabilang banda naman mga tol ay mapapansin naman natin ang mga kapulisang ito na nagsagawa nga ng investigasyon sa lugar at kay Senyor Aguila na tila pabor nga lahat at kabutihan nga raw ang mga naabutan at nasaksihan nila sa pagdating nila sa lugar na ito. Nakitang-kita rin ang galak at kasiyahan sa mga mukha ni Senyor Aguila habang pinapalakpakan nga ang pulis na ito. Dahil sa puro nga raw kabutihan at magaganda nga raw ang mga nasaksihan at naabutan niya rito. Panoorin natin ang clip na ito at kayo na ang bahalang humusga rito mga tol. Meron bang coordination or approach na himog na or gihimo ang mga legislative branch sa LGU diha sa inyo pagtap sa inyong opisina para makahimo sila og or makaingon sila nga kinahanglan gadyon maghimo og ordinance for the use of preemptive measures during imminent danger for civil unrest? Hello. Okay, before anything else, I'd like to thank especially the leaders of Socorro Bayanihan Services Incorporated for the hot welcome. The crafting, the formulation of ordinansa, we are not part, the police is not part sa during sa pag-craft, formulation, sa public hearing, dili mi apil ana because we are not part of the legislative. So on the part of coordination, walang coordination yan sa amin kasi prerogative na ng LGU. But during our last meeting, if I'm not mistaken, May 30, during nag-meeting maybe the task force Kapihan, nasabi nila na they will be crafting a new ordinance
regarding nga sa pag-address ng peace and order sa Socorro. And then, hindi ko alam kung anong ilalagay nila doon sa ordinansa, but they just inform me that magagawa sila ng ordinansa. So, walang coordination actually yan kasi we are not part of the legislative body. Ano po ba ang main purpose or objective sa pagbisita ninyo dito sa kapihan? Our main purpose actually, pagpunta namin dito sa kapihan, so prior na pumunta ako dito, nag-seek ako ng clearance sa municipal task force natin, yung task force kapihan, kasi nga, diba, bawal umakyat dito ang mga dili taga Socorro. So, syempre, mananghit punta. So, nananghit ta, municipal mayor, and then the chairman of the municipal task force. Ngayon, ang purpose ng punta namin dito, yun nga din, prior niya, nag-coordinate na ako with Attorney Ralna na magkakaroon kami ng parang investigation regarding nga doon sa mga issues na nakakarating sa PNP, which is kailangan naming i-validate kung tinuod ba. Like for example, nung last na pumunta ako dito, nakapasok man talaga ako ng mga fax holes, di ba? So after ko dito, pinresent ko sa higher headquarters. Sabi ko, eto yung sinasabi ng fax hole. For me, the personal experience and knowledge, kubo to. Kubo, may konting duyan. And then, the higher headquarters decided na magpadala na lang ng mga investigador para mabalidate ang info na binigay ko. So, parang ganun nga ang nangyari. Nag-tour me dito, punta kami ng parang semi-validation na rin siya kasi may info na may info na kami na ganito. So, kailangan lang namin siya i-validate kung totoo ba o hindi. So, during our observation sa pag-ikot sa kapihan, we can say na wala naman kami nakitang mali. Sa lahat ng nakita namin na napuntahan namin, so far wala naman. So, thank you. Ano po ang first impression na may ibibigay niyo sa pagbisita niyo dito sa Kapihan Community sa kabila ng mga issue or aligasyon sa LGU Task Force Kapihan? Ang first impression, nakuha nyo talaga yung kultura ng Pinoy na pinagyayabang natin sa buong mundo. Yung pagiging hospitable. Very hospital talaga kayo. Very hospitable, very welcoming kayo sa mga visitors. Actually, bago nga ako pumunta dito, anong last na pumunta ako dito, sinabihan ko na yan si Attorney Ralna. Attorney, next time visit ako dito, wala na yung mga banda-banda. Unya, nagulat ko, Diyos ko, may nagsayaw-sayaw na. Kasi, wow, akala ko walang ganun. Unya, nagpalitsun pa mo. Sabi ko nga kay Senior Aguila, dili na kayo kasi maanad may balik-balik may dili mga lugi mo. Maubos ang inyong sandiri ha. So, first impression, yun nga, sabi ko, very hospitable kayo. Talagang you welcome your visitors very well. And then, we are thankful na hindi lang warm welcome, talagang hot jud ang inyong pag-welcome sa among team. And then, I assure you naman na kung ano yung findings namin dito, syempre after kasi nito, magko-contact pa kami ng parang meeting namin. Yung mga kasama ko na nag-investigation, nag-validation, kasi nga, we'll come up with the final output, final report namin na eto. Syempre, kailangan namin mag-usap ano ba na yung i-report namin sa taas. So, magmi-meeting pa kami after nito, pero I assure you na kung ano yung mga findings namin dito, yung nakita namin, naobserbahan namin, without exaggeration, doon lang kami. Makakaasa kayo na neutral pa rin kami. Yun nga lagi yung sinasabi dito sa mga leaders nila. So, yun lang. Sa inyong experience as PNP personnel, ano po ba ang mga basihan para masabi natin ang isang lugar ay may imminent danger from civil unrest? Ngayon, wala pa tayo sa imminent danger. Kasi wala namang nahitabo. Yung sinasabi nilang disrupted ang peace and order, no. Hindi na disrupt ang peace and order. Ganon pa rin naman ang Socorro. Kaya wala naman yung mga nahitabo, di ba? May mga krimen pa na wala namang nahitabo. So, yung sinasabi mo sa ordinansa, siguro, lang yan ng LGU to strengthen the security and the safety of the Socorro. Pero kami naman sa PNP, when it comes to checkpoint, kasi parang ang in-emphasize doon sa ordinansa is
pag-conduct namin ng checkpoint. Then syempre, limited lang kami. We are bounded by the police operational procedures. Kung ano lang yung nakalagay sa libro namin, yun lang din ang susundin namin. So far naman, nag-usap kami ni Atty. Ranna kahapon, wala pa namang mga kapihan na nagre-reklamo against sa police ko na mali yung way ng pag-conduct nila ng checkpoint. So I think there's peace. Para mahatagan ni og awareness og assurance, unsa man ang mga rules and regulations sa PNP mandatory checkpoint na nakalatid sa inyong PNP patrol plan? Okay. So, basic naman yan during the conduct of checkpoint, parang hindi naman lahat mandated na syempre dadaan ka sa checkpoint, pag dumaan ka dyan, be courteous din sa mga police. Syempre, courteous din naman yan sila unless huwag kayong palapit pa lang kayo ng checkpoint. So, sumisigaw-sigaw na kayo. Syempre, ma-open ba yan? Minaana, no? Kay police ba yan? So, syempre, sir, good morning. Ang magkakaroon lang kayo ng problema dyan if alam nyo sa sarili nyo may mga violations kayo. Like, for example, nakamotor kayo, alam nyo may violations kayo. Ang may dala kayong illegal na armas, illegal na droga, or previously, ano yun yung tatlo natin? You have committing, actual committing, or commission of the crime. So, yan yung mga bagay na hindi kayo palalagpasin lang sa checkpoint. Kung may mga ganun kayong instances, pero kung alam nyo sa sarili nyo naman na wala lang talaga. At di makipag-usap kayo sa police ng maayos na. Pero wala talaga kami ganyan. Wala akong violation, ganyan. Masabta naman ang mga police. Ako karon nga adlaw, murag grabe ang unsa ka siga ning haring adlaw mo pud kasiga ang akong kalipay. Nadiin niya karon ang atong mga PNP, ang Philippine National Police, para mo kanda og investigation o karon naka dabi for me ma-explain akong kalipay. Pero dog dako nga mapamatud-an o maanhi makuha na nga tong side ilabi na ludro sa mga aligasyon nga gihimo sa mga dinhi, batok dinhi mga aligasyon nga pasulti sa uban. O karon mga maoro lamay akong mahisulti. Thank you sa Philippine National Police na diin anhi sila para mukanda ko yung business. Ano yung bihuwat? This ends our press conference. So kayo mga tol, anong masasabi ninyo sa video ito? So i-comment lang sa baba ang inyong mga komento at reaction. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyong lahat at hanggang sa muli. Paalam!